Gusto kong ma-aware ang mga Filipina sa AFAM na ito, madam. Kaya kung gusto nila ng picture ay mag-comment lang sila at pwede nyo sigurong isend sa kanila via PM. Dear Madam Native Filipina, this is my story about my AFAM na talagang stress na stress ako sa kanya. Nagkakilala pala kami sa dating site na Pinya Love from 2022. His first visit, madam, was last February 2023. 1 month kaming nagkasama. Fast forward by the year 2024, bumisita siyang muli last September 12 until February 2025 ang stay niya. Gusto kasi niya na 6 months ang stay niya dito sa Pinas. Kaya lang, madam, the hardest part is grabing stress ko sa kanya. Dahil I found out that may something sa pag-iisip niya at tinatawag nila itong ADHD. Grabe, madam. His mood is changing every now and then. And about tsuktsak naman, grabe, extreme. Pero wala naman siyang energy basta-basta. Madam, paki-google na lang about ADHD. Na-stress ako ngayon. He is staying in my house as a renter and I'm the landlady. Sometimes, I don't sleep in my house kasi I can't sleep thinking about my situation. Also, he is a big cheat. Nakuha pa niyang magloko. He is with a lady boy. May video din ako, madam, na nag-uusap sila pero hindi ko na lang siguro isi-send dito. Gusto ko na ma-aware ang mga Filipina about this AFAM. Kaya I will send you his photo. Para kung sino man ang manghingi ng picture, ay pwede na sigurong isend sa kanila via PM. Matandang British, 64 years old siya, madam, at sa Pinya Love kami nagkakilala. So, by the way, mga madam, part 2 na pala ito ng kwento ni sender, no? Ang part 1 pala ng kanyang kwento ay yung Kupal na AFAM ang title. So, dun pala sa part 1 ng kwento niya, kuripot ang matandang British na ito. Tapos, pinagpapantasyahan pa ang kanyang kaibigan. And then, ngayon naman, dito sa kwento niya sa part 2, cheat na din ang AFAM plus may something na din pala sa pag-iisip na tinatawag na ADHD. So, ang meaning nito ay Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So, as she mentioned above, pabago-bago daw ang mood every now and then. Paki-google na lang mga madam, no, for better explanation. But I can share a little na ang ibig sabihin niya sa mood is changing every now and then is that yung, kunyari, ngayon okay pa ang mood, happy or mabait, pero the next few minutes, few hours, bigla na lang galit. Ayun po ang ibig niyang sabihin. Alam ko yan kasi may ADHD ang asawa kong AFAM at palagi ko na din tong i-share dito. No, mostly sa kanila, mga mabibilis lang talagang mainis kahit malilit na bagay, big deal. Kaya hindi sila pwedeng makipagrelasyon sa mga babaeng hindi nakakaintindi ng kanilang sitwasyon kung bakit ganyan ang kanilang pag-uugali. Madalas din silang nakakapagbitaw ng masasakit na salita na hindi naman nila sinasadya. Kaya kung ikaw ay balat sibuyas at hindi mo alam kung paano sila i-handle, mai-stress ka lang talaga. Kaya bago kayo makipagrelasyon sa may ganitong sakit, dapat may deep understanding na kayo how to handle them, no? And then when it comes to masasakit na salita, dapat learn how to ignore at palabasin na lang diretso ang mga bad words sa kabilang tenga. In short, kung mahina ang iyong pangunawa at mababaw ang pasensya, dapat mag-automatic pass sa mga AFAM na ganito. So, sender, ang dami ng red flag sa AFAM mo. Iwan mo na yan. Stress na stress ka na pala. Sobrang hirap nang pakisamahan, manloloko pa. Huwag mo nang hintayin pang mawala ka na sa sarili mo bago ka bumitaw. Yang AFAM na yan, naghahanap lang yan ng makakasama or pwedeng maalila pag nasa Pilipinas siya. Kasi hindi naman talaga siya seryoso. Dahil kung seryoso yan, dapat at least loyal sa'yo. Hindi yung kasama ka na nga, makukuha pang sumideline sa iba. Kung hindi mo kayang palayasin sa bahay mo, konting tiis na lang naman din, madam, no? Sa February 2025, next month na. So, lalayas na rin siya. Pag gustong bumalik, next vacation niya, iwag mo nang tanggapin. Run for your life. Ay, charot. So, mga madam, kung tatanungin niyo ako kung may chance ba ako noon, na pumili kung itutuloy ko ba ang pakikipagrelasyon sa AFAM na may ganitong sakit, of course, my answer is straightforward, yes. Kasi napakahirap po talagang pakisamahan, very challenging. At syempre nai-stress din ako minsan kahit na I learned already how to live with this kind of situation. Pero nai-stress pa din minsan. Kaya kung ako sa inyo, habang hindi pa kayo nandito sa ganitong sitwasyon, hindi pa kayo nasadlak sa ganitong sitwasyon, huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo. Hindi, joke lang. Ayun na nga mga madam, basta yun talaga ang aking honest review. Kung willing kayo, bahala kayo. Basta ako, shinare ko na kung anong experience ko, kung gaano ako nahirapan, gaano ka-challenging, at ilang years din bago ko natanggap
bago ko talagang tuluyang napag-aralan kung paano ang buhay na may kasamang partner na merong ganitong sakit. So yun lang, sana nakatulong ako kahit papano. Letter sender, good luck sa'yo. Maghanap ka na ng ibang AFAM.